Mother tongue will no longer be required as a medium of instruction in kindergarten to grade 3. Republic Act number 12027 revises the Enhanced Basic Education Act of 2013, which initially required the use of the mother tongue-based multilingual education program. Under the new law, the medium of instruction will revert to Filipino. The Group Alliance of Concerned Teachers opposes this. It noted that students find it easier to express themselves when using their mother tongue. Ang solusyon ay hindi po dapat yung pagpapatigil nito, kundi yung pagpapalakas pa nito, no? Yung pagbibigay dapat sa suporta na kinakailangan ng ating education system upang maipatupad dito ng maayos. Dekada-dekada na tayong andun sa paggamit ng banyagang wika sa ating mga eskwelahan. At nakita naman natin, no, hindi ito naging solusyon dun sa pagpapataas ng kalidad ng edukasyon ng bansa. So instead of reverting to yung dialects of the certain provinces, mga basic subjects have to be taught in Filipino, back to Filipino. Well, I don't know, mixed ako dito, pero sa akin kasi ang national language natin is Filipino, di ba? Tagalog-Filipino. So basically, dapat every single Filipino in this Republic of the Philippines should learn how to speak that. So I would understand na yun ang magiging medium of instruction mo. Pero kung ano man yung dialect mo or regional dialect mo sa area mo, pwedeng may 1 or 2 subjects there just to enforce it. Kasi you live in that area naman. Yes. So if you live in that area, alam mo na yan, gamay mo na yan. Yun nga yung sinasabi nila na first, kasi kinder to grade 3 naman ito, formation, strong foundation. Strong foundation. Kasi 'di ba, hindi nga nila naiintindihan pa. Yeah. So kung yung native language nila yung gagamitin, baka yun nga makapag-develop ng strong foundation, then tsaka sila makapag-transition into yung sa Filipino and English. Pero yun nga, how is this new law going to impact students? Let's ask Teachers Dignity Coalition National Chairperson Benjo Basas. Good morning, Benjo. Thank you for joining us. Yes, Sir Angelo and Ma'am Angela. Magandang umaga po sa inyo. Alright, Benjo, let's start off. No? What do you think about yung pros and cons natin dito sa nangyaring bagong batas? Sa tingin namin, itong mother tongue based na multilingual education ay talaga namang hindi rin ito simpleng trend, no? Ito talaga ay necessity, no? At ito naman talaga ay batay, no, dun sa pag-aaral ng mga eksperto hindi lamang sa Pilipinas, maging sa buong mundo, no? And that's the reason, no, bakit po tayo sa Pilipinas, no, ay isinama itong MTBMLE sa ating K-12 program, dun sa RA 10533, no? Pero ang challenge po talaga ay paano ito patutupad, no? So para bigyan natin ng kaunting background, no, ang pinakamasakit, no, na nangyari po dito, and even, no, our teachers, no, ay hindi ma-appreciate, no, itong MTBMLE, no? So yan yung pinakamalaking naging for us, no, yan yung pinakamalaki, no, na naging tungtungan, no, ng Kongreso, no, at yan ay naririnig namin, no, nung binabasa, nung pinag-uusapan itong amendment na ito, no, supposedly diyan in both houses of Congress, no. Pero pag tinignan din natin, hindi naman din tumututol yung mga kongresista natin at mga senador, yung mga mambabatas natin dito sa prinsipyo ng MTBMLE. No, ang talagang issue lang talaga ay hindi ito na ipatutupad. Kung ito na ipatutupad, no, may problema sa pagpapatupad. At sino yung dapat, no? Yung oversight function dapat ng Kongreso, ginamit niya. Hindi na naman kailangan i-amend batas at alisin ito. Ang mas kailangan talaga ay tugunan, no, yung mga problema. Well, na-identify naman yung mga problema. Walang libro, walang orthography, no, walang mga dictionary. Hindi na-train yung mga teacher, no? At doon sa mga areas na meron tayong pwede nating sabihin multilingual na mga communities, no, ay nalilito yung mga bata kung saan siyang section. Kung saan klase siya ilalagay, hindi kasi natin inimbentaryo. Sino dito ang Ilocano? Halimbawa, kung yan ay nasa let's say Apalit, Pampanga, no, o Kalumpit, Bulacan, no, sino dito ang household language ay Kapampangan, sino ang Tagalog. Ihiwalay natin sila, ibigay natin, no, yung language, no, sa fit, no, para doon sa kanila, no, doon sa kanilang lingwa. Hindi po ito nagawa, no. Well, admittedly, even the Department of Education, no, while they defended, no, maganda naman yung position ng DepEd dito, nagkasundo po kami sa position ng DepEd, no, during those hearings, no.
ang problema hindi naman talaga ito nagawa, no, itong mga obligasyon po, no, ng gobyerno natin, in particular ng Department of Education. Pero yun nga, no, lastly, so lang sabihin, no, kung hindi natin nagawa na ipatupad ng isang batas, ay ang isang magandang batas, no, sapat ba na dahilan nito na para ito ay tanggalin? Sa namin hindi. Dapat ayusin natin. Yun po yung aming take sa issue. So, ano po ba yung ano po ninyo, no? Kasi yun nga po, batas na po ito. Ano pong measure, no? Anong klaseng pagsasaayos po yung dapat nating gawin to be able to deal with this already? Well, yun nga po, no, yun yung malungkot kasi amended na nga, no, at ibig sabihin hindi na magpapatuloy, no, yung MTBMLE, no, na isang provision ng 10533, no. So, pero ngayon hindi naman, no. Siguro ang pwede nating ang tingin namin na pwede namin i-appreciate dito po, no, ay hindi naman talagang tuluyang tinanggal, no. Ang sinasabi naman dito ay pwede pa rin magpatupad yung Department of Education, no, ng MTBMLE doon sa mga areas o doon sa mga komunidad na talagang monolingual, no, na yun lamang talaga ang wika na ginagamit nila, pero meron pa rin mga criteria na sinet yung batas na mahigpit na mga criteria, no, yun gaya nga ng official na orthography, no, kasi dapat naman lahat ng wika natin ginawan sana natin ng ganito ever since, di ba? Kasi pag walang orthography, medyo namamatay talaga yung wika kasi kakainin ito ng mas dominanting wika doon sa isang lugar. At based po, no, na around 160, no, distinct languages meron tayo sa Pilipinas, isa sa pinakamataas sa buong mundo ito, no, at yan ay kayamanan natin, no, bilang isang bansa, bilang isang nasyon. Ito po yung isang kayamanan at hindi po lahat ng bansa ay pinagkalooban ng mga ganito, no? At hindi naman natin masabi na problema ito, no? In fact, natututo naman no? Yung mga Bisaya natututo naman po na magtagalog, no? Yung mga Ilocano natututo magtagalog, di ba? Ang sinasabi lang po natin dapat hindi aalisin sa kanyang sarili yung identity, no? And of course, no, ito lang, no, yung pagkilala lang ng amendment na ito sa batas, no, yung pagkilala na there could, no, exist, no, MTBMLE in monolingual classes or monolingual perhaps no, communities ay dapat pong ma-enhance, no, at ma-strengthen ng Department of Education at ng KWF. Sinabi nga po kasi ni base nga daw po dun sa SONA 2022 ni Pangulong Bongbong Marcos, sinasabi nga po niya na mas maiging ma-improve, no, mag-favor tayo dun sa proficiency natin sa English to, yung para mas ma-okay tayo in overseas employment. Your thoughts on that po? Well, matagal na pong na-debunk yung idea po niya, no? At hindi po yan totoo, no, ever since. Kasi, at saka, saan tayo papunta kung ganyan po yung idea natin, no? Kung gusto natin na ipapunta doon sa abroad, no? Kasi yung laging pinagmamalaki ng ating gobyerno na nakakalungkot, no? Dapat mag-aral tayo ng English kasi para meron tayong edge, no, against our neighbors in Asia, no? Sa totoong buhay, marami rin naman ng mga Bangladeshi, no? Marami rin Pakistani, maraming Thai, maraming Indones, no? Na nagkatrabaho sa Middle East. Diba? Hindi naman nila isinuko, no, ang kanilang mga lengguwahe, no? Yung mga binanggit kong bansa niya. Primarily, ang ginagamit pa rin nila kung ano yung wika nila, no? And if we look at the phenomenon of migrant workers, diba? Hindi naman naging migrant workers ang mga Koreano, ang mga Japanese, no? Ang mga Singaporean, diba? In fact, sa kanila pumupunta yung mga migrant workers para magtrabaho, no? At hindi sila nag-aaral ng English, no, in the same length, no, in the same na level, no, na meron tayo. Diba? So hindi talaga yung totoo, no? Hindi po talaga yung totoo. Kailangan nating pagyamanin natin yung ating even our constitution, no? Sinasabi no, na yung ating yung ating pambansang wika ay Pilipino. Of course, that's debatable pa rin naman hanggang ngayon. Pero sinasabi rin ng ating saligang batas na kailangan pagyamanin pa rin ng mga wikang vernacular. No, yung mga regional languages, no, ang term na ginamit na doon. No? At ang official language natin, no, isa sa mga official languages natin ay English. No? So, yung PISA results, di ba?
mas matataas, no, sa atin yung mga non-English speakers, no. Oo. Yung mga hindi officially English ang ginagamit na wika, at hindi nagpapakamatay para mag-English na mga lipunan. Opo. Especially Vietnam, sobrang taas sa atin, ano, compared sa atin. So yun po yung aming pagtingin po doon. Sir Benjo, meron po ba tayong datos doon po sa simula pong ginamit natin itong K-12 natin doon sa mga areas na naging okay po yung proficiency ng mga bata nung ginamit po nila yung mother tongue? Meron po tayo, no, pero prior pa nga dyan, no. Prior Yes. dyan, meron po tayong mga pag-aaral, no. Pero lumabas po kasi, ito yung malungkot, no, lumalabas dun sa pag-aaral din na nilabas, no, na prior, no, to hearings, no, in Congress, hindi talaga naging effective. No? Hindi talaga naging effective itong program. Hindi ko sinasabing hindi naging effective in the sense na hindi niya natugunan yung intent niya, no? Kundi hindi naging effective kasi hindi na ipatupad. No? Like for example, opo, yung mga teacher ay hindi talaga confident, no? Hindi na-appreciate ng mga teacher, no? Yung mga magulang ay mas gusto, no? Mas marami, by the way, no, ay ng mga magulang, no, kahit sa pag-aaral, no, kahit sa survey na ginawa ni Senator Gatchalian, who's the Chair of Basic Education Committee in the Senate, no, lumalabas mas marami pa rin mga magulang, no, kahit sa mga non-Tagalog, no, speaking provinces ay mas gusto yung Filipino ituro, no, and followed by English, no, at pangatlo na lamang yung kanilang vernacular, no. Right. So may mga ganun po. Lastly po, before we let you go, Sir Benjo, we're months into DepEd Secretary Sonny Angara's leadership. Paano niyo po ito ma-evaluate? Well, siguro too early, no? Pero pwede nating tignan, ano, yung trend, no, at yung pinupuntahan, ano. Kasi simple lang naman kami mag-evaluate, no. Una, nakikipag-usap ba yung secretary? Sagot namin dyan, yes. No? Marunong siya makipag-usap, marunong siya makinig. No? And there are several policies, no, na naging controversial. Pwede namin sabing naging controversial, and we raised issues, no, on these several policies, no, na eventually ay binago niya. No? Ibig sabihin po, itong ating secretary ay marunong makinig. No? At hindi lang nakikinig na nag-observe, kinakausap niya yung mga stakeholders. No? For us, yun ay isa ng maganda pong panimula. No? Sana magtuloy-tuloy. Alright, on that note, maraming salamat po sa inyong oras. That was Teachers Dignity Coalition National Chairperson Benjo Basas. Thank you po. Thank you. Yun, kasi Marunong marami nga daw makinig. Marunong makinig. Bakit? Yung dati ba hindi nakikinig? Ay, hindi ko alam. Hindi ko na tinanong yun. Ayaw na mag-start pa. Pero yun nga, yun yung usapin tungkol nga dyan sa mother tongue eh. Oo. Diba? Tapos sinasabi nila, maganda sana yung layunin, pero hindi nga na-implement ng maayos. Pero ano lang- like yung mga learning materials, wala naman daw masyado na produce. Diba? Tapos yung potential na Mawala yung kultura. Oo, hindi, tsaka yung potential na kasi may mga multilingual Yeah. regions na hindi naman lahat iisa lang yung kanilang dialect, 'di ba? So may ma-exclude kumbaga. One thing short lang, bago tayo umalis na, yung sinabi mo about yung kay PBBM na yung English, Oo, sinabi niya. na hindi daw totoo, sabi ni Sir Benjo. I'd like to, lang kasi, we have to always remember also na like Japan, or others, Japan, they're not speaking English but they're successful. China also. But you have to remember, wala tayong industry of electronics like Totoo. Japan. We don't make cars like Japan. Wala tayong industrial sa clothing, manufacturing like China. Ang pinaka-basis ng economy ng Pilipinas is people. So people, meaning we have BPOs here because yung resources natin, magaling tayo mag-English, we have a neutral accent. Neutral accent. And we cannot say, long-term, dapat we should stimulate. We will have to remember, since we're still in third world status, we still have to maintain that neutrality in Pero English. ang ano lang naman nila dito, ang goal nila ay yung foundation ng mga bata na para mas maintindihan nila. Kasi kinder to grade 3, parang hindi pa nila maintindihan kung iba yung language na ituturo mo sa kanila. Yun yung sinasabi. Then they can transition to Filipino and English later on. Pero yun nga, wala tayong magagawa eh. 15 days after the publication, ano na siya? Lapsed into law. Hindi, ano na siya, law na siya. Kaya nga, lapsed into law sa term. Okay.